natin makakausap ang dating Senate President, dating Justice Secretary, naging Executive Secretary din ng dating Pangulo, si dating Senate President Franklin Drilon. At pangalawa natin makakausap ang dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Sukin na rin natin dito sa Super Radio DZBB, si Attorney Domingo Cayosa. Yan. At nasa atin na pong linya sa pamamagitan ng Zoom. So para po dun sa mga ating viewers sa Facebook ay mapapanood din po ninyo si dating Senate President Franklin Drilon. Magandang umaga po sa inyo, Senate President Drilon. Sir. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po. Yes, sir. Good morning, sir. Kami po ni Isa ang magtatanong sa inyo. Sir, magpapatulong po kami sa para maunawaan yung sitwasyon po. Yung dating Pangulong Duterte, arrested po noong March 11 sa bisa po ng arrest warrant na nanggaling sa International Criminal Court at ngayon po at eventually dinala na doon sa The Hague, Netherlands. Ngayon kinu-question ng kanyang kampo, mayroong mga petisyon sa Supreme Court. So una namin pong tanong bilang kayo po ay batikang abogado at naging Justice Secretary nga. Sir, yung pag-aresto sa kanya, lawful po ba ito o unlawful? May irregularity po ba dito? Lawful po yan. Sa aking opinion, mayroon pong sapat na batayan para po mag-issue ng warrant ang ICC at yan naman po ay kinikilala na itong mga kasong isinampa ay dahilan po sa mga killings o pagpatay na nangyari bago po mag-withdraw ang Pangulong Duterte, withdraw ang ating membership sa ICC or sa Rome Statute. Kaya sa akin po, walang question, valid po ito. Ito'y kasama sa ating obligasyon bilang isang bansa na sumusunod sa international order. Ang ating saligang batas po sinasabi that international law is part of the law of the land. So yan po ay isang ayon sa ating saligang batas. Opo. So ibig sabihin, sir, lawful po because nanggaling po doon sa international body which is the ICC na meron pong jurisdiction doon sa kaso niya. Tama po yan at mayroon tayong mga batas na sinasabi pag ganyan na nagsampa ng kaso sa mga international court kagaya ng ICC, ay mayroong karapatan ang ating pamahalaan to waive jurisdiction. Pwede po waive ang jurisdiction sa ating senal ng ating batas. Kaya sa akin po, walang question. Legal po yung ang pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. So ibig pong sabihin, sir, hindi po tama na sabihin or yung claim po ng Duterte camp na kinidnap yung dating Pangulong Duterte? Alam mo sa aking tingin, yan po ay kasama for local consumption. Bakit po? Alam niyo po, kahapon na sa Makalawa, ako po ay nasa barbershop. Tinanong ko po yung aking barbero, ano bang tingin niyo rito? Ang sagot sa akin, ang tanong sa akin, Sir, ito ba illegal? At ako'y naniniwala na yan po ang hinahanap ng taong bayan. Ito ba illegal? Kaya yung mga argumento na ito po'y kidnapping, ito po'y walang basihan, yan po ay kasama doon sa effort to convince our people na wala po, na illegal po ang pag-aresto. Dahil yun ang tanong po ng taong bayan. At sa ngayon po, ang debate ay in front of the public forum. Ala pa naman kaso doon sa, hindi pa nag-upisa ang trial sa Netherlands. Kaya it's an effort by both parties to try to convince the people of the validity of their position. Natural lamang po na sasabihin ng kampo ni President Duterte na ito'y illegal. Dahil yan po ang nasa ulo ng ating taong bayan. Illegal ba ito? At ganoon din po sa parte ng administrasyon, natural lamang na ito'y i-defensahan nila na legal. Akin po, kasama yan sa debate to win public sympathy. So ito po yung isang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na naging Foreign Affairs Secretary. At siya yung Foreign Affairs Secretary nung pina-withdraw ng dating Pangulo tayo sa mula ICC. sa Rome Statute at na nagtayo na ICC. So sir, ang sabi niya, kung merong warrant of arrest from the ICC na isa-serve nung umaga ng March 11, dapat daw merong judicial determination na yun nga ay lehitimo
na nanggaling sa ICC na determine muna kung totoo ito. Kasi nga daw ho, yung divorce, yung mga divorce na granted abroad, dinadala pa sa court para po i-determine kung dapat tanggapin o kilalanin dito. All the more daw po dapat pala, sabi niya, itong warrant of arrest from the ICC, dapat ganun din dinala sa court o sa Department of Justice para ma-determine na kung lihitimo talaga at dapat nakilalanin ng ating bansa. Which is hindi daw po naibigay yung pagkakataong iyon sa dating Pangulo. With all due respect to my friend Alan Peter, there is no such requirement. Wala po ganung pangailangan. Kailangan po ng visa ng husgado kung ito'y extradition. Pag extradition, ako pong nag-negotiate ng mga extradition treaties ng bansa. Pag extradition treaty at mayroon dito pong isang tao sa ating bansa na wanted po sa kabila sa isang bansa nang po mayroon tayong extradition treaty. Pag hiningi po ng foreign country na i-deport yung subject criminal, yan po sa ilalim ng ating batas, kung extradition, yan po ay kailangan ng husgado. So yun, advisor, kung maalala nyo, yung si Jimenez pa yun, yung advisor ni ERAP, Mark Jimenez yata yun po. Mark Jimenez, yan po ay dumaan sa husgado. Pero ito po hindi dahilan sa extradition treaty. Kung hindi dahilan sa ating membership doon po sa Rome Statute. Membership sa Rome Statute na siyang bubuo ng ICC. Yan po ay hindi dahilan sa treaty kung hindi dahilan sa obligasyon natin doon po sa Rome Statute. And habang nandyan po tayo sa itong topic ito, I am proposing at hinihiling ko po kay Pangulong Marcos na ibalik niya na ang ating bansa sa ilalim ng Rome Statute or na siyang nagbuo ng ICC. Dahilan po, ito po winidraw ng dating Pangulong Duterte. Nag-withdraw ang membership ng Pilipinas sa Rome Statute. Dahilan po, iniimbestigahan siya noon eh. Iniimbestigahan siya ng ICC. Kaya ang ginawa nila bilang isang strategy ay winidraw ng Pangulong Duterte ang membership ng ating bansa sa ICC para po hindi na siya pwedeng, he can claim na hindi na siya pwedeng imbestigahin ng ICC. So mayroong personal motive in the withdrawal by President Duterte of the membership of the Philippines doon po sa Rome Statute. Ngayon, ako po ang namuno sa ilang senador. Natap po namin sa Korte Suprema ito. Question namin ang validity of the withdrawal. Dahil sabi namin, kung yung accession, yung diratify namin yung Rome Statute, kung nabuo yung International Court of Justice, diratify po yan by 3/4 vote of the Senate. Kaya ang aming theory, doon sa withdrawal, dapat mayroong ding concurrence ang Senado. Mayroong pahintulot ang Senado. Dahil pagpasok natin sa Rome Statute, may pahintulot ang Senado. So in the withdrawal, dapat din may pahintulot. Dinala namin sa Korte Suprema. Unfortunately, the Supreme Court ruled against us. Kaya po yan, nagiging isang punto ng debate, yun pong withdrawal. Sabi nila na hindi na po tayong miyembro ng ICC. Kaya wala jurisdiction ang ICC sa atin. Pero sir, tawag dito, paano ho yung proseso nun at anong significance nun? Bakit ho natin kailangan bumalik doon sa ICC? Unang-una, para po sa kung may mangyari ulit na ganito, doon po sa pagdating ng panahon, assuming na mayroon na namang isang Duterte tayong mapili na Pangulo at gano'n na naman ang ginawa, wala na question. Nasa ilalim kasama tayo sa Rome Statute kung saan may jurisdiction ang ICC. Wala na po yung debate na hindi na kami miyembro, hindi na kami pwedeng dalhin sa ilalim ng International Criminal Court. Kaya at ito po ang the joining
of the rejoining of the Philippines only indicates that we are adhering to the principles of human rights, to the principles of international order. Dahil yan po ang purpose ng Rome Statute to precisely, ito po ang nakikita natin na napananagot yung isang head of doon po pag nagkamali o nagkasala dahil sa mga human rights violations. Pero paano ang sistema nun? Paano po yung sistema nun, sir? Ano yun? Iraratify ulit ng presidente, then ipapakongkar ulit sa Senate, ulit ang proseso, sir? Sa akin, magbigay ng notice ang presidente through the Department of Foreign Affairs that the Philippines is reinstating and adhering again to the international, to the Rome Statute, and will register its membership. Hindi na po kailangan ang concurrence ng Senado. Dahil po ang Senado mayroon ng concurrence noon. Pinag-ratify natin itong Rome Statute. Nandun pa po sa Senado. Ni-ratify natin yung Rome Statute. Kaya po nung dinala namin sa Korte Suprema ito, sinasabi namin, kasama ang Senado sa pag-ratify ditong Rome Statute. Bakit pag-withdraw? Hindi na kami pinasama. Unfortunately, natalo kami sa Korte Suprema. But, you ask me, bakit kailangan ulit? Para po wala na itong debate na hindi tayo kasama sa Rome Statute. At in the future, wala na pong duda na pag mangyari ulit ito, sana hindi mangyari. Pag mayroon na namang Operation Tukhang in the future, sana na po hindi mangyari, wala na pong question. Nasa ilalim tayo ng jurisdiction ng ICC. Yes. Liwanagin ko lang. Yung ICC po hindi papasok kung sa kanilang tingin epektibo ang ating justice system. May tawag natin complementarity. Ibig sabihin, as long as the system of justice in our country is working, hindi pwedeng pumasok ang ICC. Opo, sir, yun nga po yung argumento di ba? Papasok lang ang ICC kung hindi gumagana ang justice system natin. Sa ngayon gumagana naman daw po. Tuloy-tuloy. Opo. Then ikaw naman, 6,000 namatay. Kung hindi ako nagkakamali, 1, 2, 3 kaso lang. Is that, pwede mo bang sabihin na ang ating sistema ng hustisya ay epektibo? And that is an indictment of our justice system. Biro mo, ang inaamin ng group ng kampo ni Duterte, mahigit sa 6,000 ang namatay dahilan sa Operation Tukhang. Ilan po ang napoprosecute? At 3, 4 na kaso. So this indicates na talagang ang justice system natin is defective. Hindi ko sinasabi lang ang huwes, umpisa sa pulis. Yung police is part of our justice system. One of the pillars of our justice, ang police. Diyan po nag-umpisa. At dito nakikita natin, kung yung police mismo ang siyang nangunguna sa ganitong gawain, our justice system will never work. At saka siguro, sir, ito statement of fact naman na despite po ng mga admission sa Senate hearing, sa pagdinig ng Kamara, despite ng pag-amin ng dating Pangulo na nagtayo siya ng Davao Death Squad, na nag-utos siya ng pagpapapatay, wala siyang kaso kahit anong korte, di ba? Yes, inamin niya na. Inamin niya na publicly, pero walang nasampang kaso laban sa kanya. Pero sir, kayo po, personally, ano po yung basa nyo kay Pangulong Marcos? Sa palagay nyo, ba gugustuhin niya na mag-rejoin ang Philippines sa ICC? Kasi before, kung maaalala po ninyo, bago pa nangyari itong mga pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ang binabanggit po, nire-reiterate niya na hindi po makikipag-cooperate ang Philippines sa ICC. Kasi kumalas na po tayo, wala nang jurisdiction ng ang ICC sa Philippines. Ano po tingin ninyo? I do not know ang motivation, but hindi po malayo na ito po'y dahilan sa kanilang tingin. Malawak ang political support ng dating Pangulong Duterte sa mga taong bayan. Kaya to me, excuse me for saying this, but I think it was motivated ang statement ng Pangulong Marcos na hindi po hindi po tayo sasali sa investigasyon ay dahil sa
tingin nila malawak ang suporta ng taong bayan sa kay Presidente Duterte. In other words, political ang strategy. At hindi mo po masisi dahil Tsaka sila sir, tsaka nung mga panahong sinasabi ng presidente na hindi tayo makikiisa o hindi pa papasukin dito ang ICC, wala pa yung mga pagbabanta ng Vice President kay Presidente Marcos. Diba, hindi pa nangyayari yung gulo sa House kung saan nagmurat, may mga May kill plot binanggit ang Vice President. At in short, at that time, hindi pa buwag yung tinatawag na unity team. Diba, Unity sir? team. Unity team. Oo. Diba? Buo pa yun. Pero, opo. Yes, sir. Sir, ito po. Kaya sinasabi ko, our justice system is all shot. There is an indictment of our justice system. Kasama na po yan yung statement ng Pangulo na hindi natin ipoprosecute yan, etc., etc. I cannot attest to anything, any other factor. Dan politics. Dahil sa politika, nagkaalyado kasi ng dalawa So, ibig sabihin, sir, ibig sabihin ni Senate President Drilon, ang nililitis din dito yung justice system natin, di ba? Pero sir, ito po, ang sitwasyon, meron pong petition for habeas corpus, meron petition for TRO. Yung mga anak ni former President Duterte. Dahil ino-question nila yung pagkaka-aresto. Sir, ito po ba moot na ito dahil nasa Netherlands na ang dating Pangulo o pwedeng mag-rule pa rin ang Supreme Court? Kasi meron pa rin pong baka isyuhan din ng warrant of arrest like Senator Ronan De La Rosa, sir. Sa akin, i-dismiss ng husgado yung petition for habeas corpus. Bakit po? The petition for writ of habeas corpus, ang ibig sabihin nun, hoy kayo, inuutusan ko kayo, sasabihin ng Korte Suprema, produce the body of the petitioner before court. Kaya habeas corpus, writ of habeas corpus, iharap nyo sa amin yung tao, sir. Humingi ng writ. Mo po ba iharap yan? Dahil na nandun sa Netherlands ang Pangulong Duterte. So, hindi po pwedeng i-enforce ng Dutch government yun po desisyon ng Korte Suprema, assuming na magkaroon ng favorable decision. Kaya, again, this petition is academic dahil sa hindi po mabigay ang hinihinging remedyo or hinihinging relief ng petitioner si Pangulong Duterte. Pero sir, kung sabi nyo, para sa inyo sir, academic na ito, pero paano kung mag-rule ang Supreme Court, sabihin na unlawful yung arrest? Ang gobyerno obligadong kunin siya? Alam mo, hindi mag-rule yan. Dahil sa alam nila, mapapahiya lang At saka mapapahiya lang. At magkakaroon ng embarrassment ang korte. Ngunit, mayroong basihan pong legal na i-dismiss nila yung petition for habeas corpus. Dahil sa ang jurisdiction ng Supreme Court ay dito lamang sa boundaries ng ating bansa. It cannot go beyond. And the writ of habeas corpus can be applied only if the person subject of the writ is within the jurisdiction of the Philippines. Kung wala po sa ating bansa, sino po ang magdadala ng or magbibigay ng magsiserve ng order? Wala. So, but of course, alam mo, we learn in college, the law is what the gods of Padre Faura said. So, sasabihin ko din kasi diba, nagbabago-bago din sir yung mga Supreme Court ruling, diba? Correct. That's why. But kung talagang a rational analysis would tell us na hindi na po pwede yung privilege of the writ of habeas corpus. Pero sir, papaano po kaya mapoprotektahan ng government si former President Duterte? Kasi syempre dati natin siyang Pangulo, may edad na rin po, senior citizen siya, di ba? So in a way, papaano po makakatulong ang government, maibibigay na suporta? At obligado din ba ang gobyerno? At obligado rin, tama po, at obligado rin po ba ang gobyerno na magbigay ng tulong sa kanya? I am sure handa ang gobyerno
suporta. Ngunit huwag nating kalimutan ang pagtulong, lalo na pagdating sa puntong legal. Dapat po may tiwala ang kliyente mo sa abogado. Kung mag-offer ng legal services ang pamahalaan natin kay Ginoong Duterte, realistically, sasabihin ba ni Presidente Duterte, sige, tanggapin ko yan at tutulungan niyo ako. Hindi po. But having said that, hindi naman po at this stage, mayroon na siyang team of lawyers. Hindi na po siguro sa legalan ang kailangan niyang tulong. Ang kailangan niya ng tulong siguro na to see to it that his health is properly attended to, assistance on matters outside of the legal process. Opo, isa pa po, Senator Drilon, kasi may mga ugong-ugong na di umano maglalabas na rin ng warrant of arrest ang ICC laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Then, he said din po sa interviews na magsisik siya ng protection di ba, sa Senado. Sanctuary daw, sanctuary. Yes, opo, sa Senate leadership. Kayo po, dati po kayong Senate President. Yung mga ganitong pagkakataon po ba, papaano dapat to i-treat? Kaya bang protektahan ng Senado ang senador sa ganitong pong pagkakataon? Linawin po natin, sa ating saligang batas ay hindi po pwedeng aristuhin ang isang senador or congressman kung ang Congress ay may sesyon. Una, yan ang unang kondisyon. Kung may session, hindi mo pwedeng hulihin. Pangalawa, dapat ang subject na warrant of arrest is a crime, is a minor offense. Ibig sabihin, nakalagay sa ating sa ligang batas, exempted from arrest ang member ng Congress if Congress is not in session or if Congress is in session and it involves a minor offense, meaning an offense where the penalty is not more than 6 years. Yeah. Kung hindi po lalagpas ng 6 years at ang Kongreso is in session, hindi po pwedeng hulihin. So, Pwede lang gagawin. At ito po nadaanan ko na bilang Secretary of Justice at bilang Senate President. Mayroon po kaming tinatawag na institutional respect. Pag may session, huwag mong i-serve yung warrant doon po sa premises ng Senado. Pero doon sa labas, tungkulin nila yan. At dito po, ang pag-serve ng warrant is an executive function. Ayan po ay kasama sa obligasyon natin bilang isang bansa na kasama doon sa international sa Interpol at saka sa ICC. So sir, opo. So sir, ang sitwasyon ngayon kasi, ngayon naka-recess ang session. Yeah. Sa June pa magbabalik. Sa June pa magbabalik. Mag-a-adjourn sila nyo ng June 30. So kung wala na sa session, ngayon, kung halimbawa ngayon lumabas, hindi po mapipigilan ang pag-aresto kay Senator De La Rosa. So ang mangyayari, kasi naalala ko, panahon ni dating Senator Trillanes, dating Senator Laila de Lima, hindi naman sila sinilbihan ng warrant of arrest, sir, di ba, sa loob ng Senate building. Parang natulog pa sila o nagtagal sila doon sa Senate building. And then, nung nag-decide na sila na tatanggapin nila yung warrant of arrest, pero dun sa labas ng Senate building. Pero the idea itself na the Senate is not in session, the Congress is not in session, kung lalabas ngayon ng warrant of arrest, maisisilbi po yun kay Senator De La Rosa. Hindi po siya pwedeng protektahan ni Senate President Chis Escudero, sir. Ulitin ko lang. Hindi po applicable ang prohibition sa konstitusyon kung ang warrant of arrest ay manggagaling sa ICC in this particular case. Why? Unang-una po, pinaka-importante, yung offense for which they are charged are not minor offenses. At ito po'y galing sa ICC for crimes against humanity. Kaya po ito'y sa aking basa, hindi po sakop doon sa prohibition against arrest that is enjoyed by the members of Congress. Huwag natin pong kalimutan na ito'y
limited ang application doon lamang sa minor offenses at dapat pag walang session ng Senado. Yes, sir. Ang warrant of arrest na nanggagaling sa ICC, sa aking tingin, ay hindi po sakop dito sa prohibition na ito. Kaya pwede pong i-enforce ng ating executive branch dahil ito'y obligasyon ng ating pamahalaan sa ilalim ng ating treaties. It's a Rome Statute. So ibig sabihin, kung halimbawa sir na, so hindi pwedeng, tawag doon, magka-camp out o doon siya, halimbawa lumabas ng warrant of arrest, magtatago sa hindi Senate. siya lalabas ng Senate building kasi hindi siya pwedeng silbihan sa loob ng Senate premises eh. Oo. Yan po ay lamang, matter of institutional respect. Ngunit wala pong batas tungkol dyan. Ulitin ko lang. Kung hindi po siniserve ng ang warrant of arrest sa loob ng Senate premises, yan po is because of the institutional respect. Ilang beses po pinagbawal yan. The last one, ako mismo, as Secretary of Justice, respeto ko po yan. At ako is Pangulo ng Senado, i-enforce ko yan. But in this particular case, that the rule is not applicable to Senator De La Rosa. Banggit ko lang sir bago yung tanong po ni Isa. Hanggang ngayon po ini-enforce yung binabanggit ninyo sir. Kapag kasi merong mga resource person sa Senate, may mga pagkakataong ganito na merong warrant of arrest. So, not necessarily politician, yung mga resource person po na ipinatawag, sisilbihan ng warrant of arrest galing sa korte, hindi pinaserve sa loob ng Senate building. Hinintay na ibaba ng Senate building. Doon pa lang. Doon isinurve ng, alam ko, police o NBI. Doon ito turn over ng Sergeant at Arms ng Senado. So, ganun yung sistema. Anyway, ayun. Isa. Senator Drilon, kasi ito na nga po, na-aresto na si former President Duterte, nandun na po siya sa the Netherlands. Pero wag din po nating kalimutan na may issue pa rin po ng impeachment, Yes. 'di ba? Laban kay Vice President Sara Duterte. Kung kayo po ang tatanungin, dapat ba bang ituloy ng Senado yung kanilang pinaghahandaang impeachment trial laban sa Vice Presidente amid nga po nitong issue sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte? Wala, yung impeachment po ay nasa saligang batas. Hindi po pwedeng ipagpaliban. Nakalagmaliwanag na may tungkulin ang Senado na lilitisin ang impeachment complaint. Sabi po ng saligang batas, shall forthwith be tried in the forthwith po ang ginagamit. Ang ibig sabihin, immediately. Kaya mayroong mga kaso sa Netherlands o wala, hindi po yan kasama sa konsiderasyon. Dapat ang tungkulin ng Senado to act as an impeachment court is constitutional duty. Opo, kasi may mga lumalabas din po na mga usap-usapan sa social media na kesyo baka rin daw po, meron din pong warrant of arrest laban sa Vice Presidente dahil nung pong siyang mayor, meron din daw pong mga nagaganap na di umano EJ case. May mga ganong haka-haka po kasi Paano po dapat ito itrato, Senator? Dapat itrato, tingnan lang natin yung ating batas. Ating saligang batas. Kaya po tayo na problemahan because the rule of law is very weak in our jurisdiction. Maraming paliko-liko dahilan sa mga kung ano-anong justification. Kaya po nahihirapan tayo. Simple lang po. Kung sundin lang natin yung batas, hindi po tayo magkakabasyadong mga problema. Sir, ito po, kasi 'di ba sir, hanggang ngayon po kinakalampag pa rin ang Senate na umpisahan na yung impeachment trial sa Vice Nagpasukat na raw ng President. robes. Nagpasukat na ng robes sila. Pero ang paliwanag ni Senate President Drilon po sa atin nung nakaraang mga interview namin sa inyo, sir, kailangan magpatawag ng special session ang presidente para gumulong itong impeachment trial kasi hanggang walang session ng Senado hindi ito uusad. Pero wala pa rin patawag as of rin. now. Pero ito sir, practical pa rin po ba na isagawa na as soon as possible itong impeachment trial? Kasi sir, hindi mawawala yung worry na baka
maging komplikado yung sitwasyon kasi nandyan po yung situation ng dating Pangulo, may mga supporters, tapos sasabayan pa ng impeachment trial, magmumukhang aping-api yung mga Duterte. Yeah. Di ba may mga supporters po sila? Hindi ho ba ito delikado sa political at economic stability natin, sir? Ulitin ko lang, Nympha. Apo. Kaya po tayong mayroong batas para susundin natin ang batas. Kung sasabihin natin, huwag natin gawin, bang ganito mangyari, lalo pa tayo magiging banana republic niyan. Dahil yung patakaran ay sang-ayon doon sa ating feeling. Sa tingin ba natin, baka huwag muna tayo mag-impeachment trial, baka po magkagulo. Hindi po yan, wala po yan sa ating saligang batas. Ang ating saligang batas, pag mayroong impeachment complaint, obligasyon o tungkulin ng Senado to constitute itself as an impeachment court and to try forthwith the impeachment complaint. So, mas maayos po ang ating sapayanan kung sundin natin kung anong nakalagay sa ating saligang batas. So gawin ang nararapat gawin. Meron yung Latin na sir, 'di ba? Periat mundi something o na sinasabing even if the word perish parang kailangang ipatupad yung batas, gawin yung dapat gawin. The law might be hard, but that is the... Ayan. So sir, isa na lang, sa ganitong sitwasyon natin, ano po yung inyong maipapayo sa ating mga kababayan? Lalo na sir, ang dami pong mga fake news, ang daming galing-galingan, ang daming feeling mga abogado, kahit nanonood lamang, parang alam na ang lahat. Ay, kasama po yan sa ating demokrasya na magkakaroon ng debate. Buti nga nagdedebate tayo. Dahil nagpapaliwanagan at ang taong bayan ay maliliwanagan kung ano talaga ang sitwasyon. Kaysa hindi tayo pwede magsalita dahilan sa kung ayaw tayo makapagsalita ng ating mga authorities. So, sa akin, okay lang yan. Dahilan sa as long as the institutions of democracy are strong, as long as rule of law is our guiding standard, yung mga gulo na yan darating man, ngunit balakas ang ating demokrasya in order to withstand all of these disturbances. At as long as wala pong karahasan, sir, di ba? Kaya nga, ang taong bayan will not stand for karahasan kung ang batas ay susundin. Ito pala sir yung naalala ko, fiat justitia et periat mundus, paano man ang bigkas nito, di ba sir? Let justice be done and the world perish. Diba? Wala, matagal na akong 50 taon na ako wala sa kolehiyo. Hindi ko naalala. Anyway, sir, maraming Thank salamat you so po sa much inyong mga paliwanag. Lagi po kayo mag-iingat. Salamat po. Thank you very much. Thank you, sir. Sa ulitin po, si dating Senate President Franklin Drilon. Ayan, mga kapuso, mayamay. Hilingan, walang pinoprotektahan.